Alright, so for today's video, may bago tayong motovlog setup na itatry. Ito guys, ang itsura natin ngayon. Ito yung Insta360 X5. And syempre gusto ko na munang pasalamatan agad ang Insta360 Philippines kasi pinahiram nila tayo nitong Insta360 X5. Again, hindi sa atin to pinahiram lang nila para matest natin. Actually, plano kong bumili ng 360 camera and I'm sure dalawa lang naman ang pinagpipilian ng mga buyers ngayon. Itong Insta360 X5 tsaka yung bagong labas na DJI 360. Insta360 owner na rin naman ako dati. Meron akong X3 kaso binenta ko rin. Siguro during that time parang na-overwhelm ako sa pag-edit ng 360 videos. Tapos nung time na yun talagang YouTube lang ako active. Hindi pa ako masyado nagpo-post dun sa Facebook and TikTok. Kaya most of my content yung landscape. Kaya gusto kong bumili ng 360 camera ngayon kasi like itong X5 sobrang nito, sobrang flexible. Pwede kang mag-shoot 360 or pwede rin yung I think Instaframe na pwede mong i-crop yung video ng landscape, of course pang YouTube or portrait pang Facebook and TikTok natin. And itong X5 as far as I know may bago ring feature to, yung Instaframe, wherein magsushoot tong camera ng dalawang files. Isang raw na 360 o na bahala mag-frame. Then magsushoot din siya ng isa pang video, yung Instaframe naman. Flat video na yun. Kumbaga inedit na niya for you. As far as I know, naka MP4 file na rin yun. Kaya sa mga tamad mag-edit dyan tulad ko, laking bagay yun, yung Instaframe, which is itatry ko rin later. Ito palang ginagamit ko ngayon is 180 degrees lang to na video. Kumbaga parang lang to, regular na action camera mode. Pero niready ko naman yung mount natin dito. Lilipat natin dito mamaya para we can try the other modes. And ito, magsi 6 PM na rin. Excited na rin ako matry yung nito, pure video. Kasi yung dati kong 360 camera, yung X3, pagdating ng low light or gabi, medyo hindi na maganda yung kuha. Pero itong X5, based na nakikita ko sa mga reviews, very impressive to kahit sa low light. Ilipat muna natin. So naka 360 mode na tayo ngayon. Yung kanina pala ay naka 180 lang tayo. Ang setting lang nun is 4K 30 FPS. Pero ngayon dito sa 360 naka 8K 30 FPS na tayo. Ito naman ang itsura ng setup natin pag naka-mount sa motor. Hindi ko pala na-mention, ang gamit nating mic ngayon is DJI Mic Mini. And kita nyo yun Kita ko naman yung audio ko. So hopefully tama lang yung gain ko dito. By the way, we're using zero gain. I-try na lang natin mamaya iba pang modes. Pero ngayon ito yung 360. And going back sa audio na gamit natin, I'm using my DJI Mic Mini dito sa X5. So let me know na lang guys kung kamusta yung audio. And by the way, kanina ko lang nakuha itong X5. Ngayon tanghali lang dumating. And tinetesting na kagad natin ngayon. Kaya medyo pinaglaro ko na rin yung audio kanina. And para sa akin okay naman. Pero alam ko meron na rin available ngayon na Insta360 mic Kaya syempre, ang dami rin nating DJI mic naman. May mic mini tayo, may mic 2. Kung okay naman ang performance with the X5, why not, diba? Magpapabibili ng iba. Nakakagulat lang kasi medyo na-excited ako sa DJI 360 noon. Kasi nga syempre puro DJI camera ko. May native connectivity sa mic. Pero may naparod akong video na yung DJI mic nila kinonect niya sa bago niyang DJI 360. Medyo pangat yung audio, sabog, nagkiklip. And I think may iba pang 360 owners na nag-raise din ng same concern na pag nasa helmet yung mic, unusable yung audio nila. So malalaman natin ngayon tong X5 and DJI Mic Mini kung usable ba sa motovlog. And guys, 6 PM na. Pag medyo mas dumilim na, tatry na rin natin yung pure video mode. Pero yung gamit natin ngayon yung regular 360 pa rin to Medyo pa low light na. Again, 6:03 PM. So yeah, mukhang okay pa naman yung brightness ngayon. Tigil muna tayo dito. Mag-try naman tayo ng ibang mode.
So try muna natin tong Instaframe na selfie view. Ikot-ikot tayo ng konti. So dito sa Instaframe selfie view, wala na akong i-edit dito Pagkakatiwalaan ko na si Insta360X5 kung anong gagawin niya. Pero kung selfie view naman kasi, straightforward din naman yun Talagang maglalak lang sa'yo yung camera para kahit gumalaw-galaw ka, di ba? Susundan ka lang niya. Kung selfie view kaya, na bababa ako ng motor, tingnan natin. Galing, sumusunod pa rin siya, no? Kahit nasa gilid na gilid na ako, Ayan, di ba? Very impressive to. Kung meron kang fini-feature, tapos salita ka lang ng salita, gusto mo sinusundan ka ng camera, maganda pala tong feature na to. Ayan, di ba? Galing, ang galing. Alright. So this time, itry naman natin yung Instaframe, pero yung kabilang camera. Alright, so naka Instaframe tayo, pero rear view. Maganda naman to kung gusto mong ipasyal yung audience mo, di ba? Again, wala tayong i-edit dito. Pero again, sabi ko nga kanina, pag Instaframe yung ginamit mong shooting mode, dalawang file naman yung shoot niya. So hindi event na kunyari hindi mo nagustuhan yung yung edit, yung framing nung Instaframe, meron ka pa rin ng raw file. For me kasi iba pa rin ang 360 camera Talagang wala kang mamimiss out na kahit ano. Kasi before nung nagta-travel kami, yung mga naunang Japan namin, 360 pa yung dala kong camera nun minsan may tuturo si Mrs. na something interesting. Kung hindi 360 yung dala mo, minsan mahuhuli ka tapos wala na, hindi mo na nakunan. Pag 360 yung dala mo at all times, sa buong paligid mo, kung ano man yung nangyari, meron kang for sure meron kang shot. Hindi mo mamimiss out yun. And meron din kaming upcoming travel soon, kaya I'm very excited. So yung plano kong gamitin dun is itong X5 din. Dito tayo sa sa running path dito sa Alabang. Daming tumatakbo dito, nagbabike. Chill na chill no? Pero again, maraming salamat sa Insta360 Philippines. Kasi usually pag nagpapairam sila ng camera for testing, alam ko 1 week lang Pero thank you for extending tong sa akin para nga madala ko sa travel. Bihira lang naman tayo gumawa ng travel vlog dito sa channel natin, sa mga social media platforms natin, pero abangan nyo yun guys, medyo matindi yun. Balik natin sa front ulit, baka nananawa na kayo sa view. And mali rin pala yung ginagawa ko, kasi ino-off ko pa yung recording kanina pag magpapalit ako ng front and rear. Pwede naman palang selfie view. Gusto ko mag rear camera, balik selfie, pwede mo palang pindutin habang nag-record. Parang coming from X3, itong X5 napakadali nang gamitin. Alam ko may mga AI tools din to kasi may mga napapanood akong AI edited na X5 footages. Mag-experiment din tayo nun. So medyo dumidilim na, pero gusto ko yung talagang yung talagang gabi na, para makita talaga natin yung performance ng pure video. Siguro mga pa to, mga 10 to 15 minutes. Pero ito guys, low light na to Kaya kung maganda pa rin ang kuha nitong X5 ngayon, believe na kagad ako, kahit hindi pa pure video. Balik nga natin sa dun sa normal naman, normal 360. Kaya naka normal na tayo, normal 360 video, 8K 30 FPS, para pwede ko naman paglaruan, ikot-ikutin yung frame. Naalala ko nung bago yung Insta360 X3 ko, dito yun ako sa Alabang nag-ikot-ikot nun So ang daming mga building dito, medyo maganda rin yung ilaw pag gabi. Pero again, yung X3 ko medyo hindi ganun ka-usable yung footage nun pag madilim na.
Ang talagang inaabangan ko na lang dito mamaya pag i-edit ko na to gusto kong pakinggan yung audio. Kasi pag nagandahan ako doon sa audio ng mic mini together with X5, there's a good chance na baka mag X5 tayo. Yan yun din pala, nung may X3 pa ako, hindi pa uso yung mga wireless mic noon. Kaya wala rin akong audio doon. Yung ano lang talaga, internal audio. Yan, tigil muna tayo dito. Yan guys, medyo madilim na. Pwede na natin gamitin yung pure video. Try na natin guys. Alright guys, so ito pure video mode na. So tingnan natin. Almost 6:30 PM na. Ito medyo madilim na. Nagulat ako, ang daming video modes itong X5. Kailangan ko munang upuan to, kalikutin, then gawa natin ng separate video yung video modes. Dito tayo. Pero sa ngayon, ang mga nagamit lang natin yung 180, yung normal 360 na 8K 30 FPS, then Instaframe na try din natin, and ngayon tong pure video mode. Ito medyo madilim dito guys, so can't wait to see kung anong itsura nito sa footage. Kasi madilim, mapuno. For sure, kung ibang camera yung gamit mo, medyo pangit na yung footage nun. Siguro we can do another video na ang gagamitin naman nating mic is yung mic 2. Kasi agad ang gamit ko ngayon tong mic mini. And kanina pala, di ba, yung early part of the video, in-helmet mount ko si X5. Tapos naka 180 video mode. Medyo mahirap siya kasi naka-usli dito yung camera. Naduduling ako. Parang nahilong ako ng konti dun . So mukhang sa ngayon negative yung helmet mount. Not unless ma-mount ko siya ng nakahiga siguro. And by the way, shoutout sa mga cap natin sa ADV 160. Baka may magtanong ulit kung saan nabibili tong moto jersey na to. Sa mga lang po to, sa mga official members lang pwede. Kaya kung ADV 160 owner kayo tapos gusto nyo mag-join, pa-search na lang po sa Facebook yung ADV 160 Nation na group. And ito palang X5 unit na pinahiram sa atin ng Insta360 is unit lang talaga. Basic basic combo. Hindi ko nga masabing combo kasi camera lang talaga siya Kahit nung selfie stick wala. Kaya iniisip ko pa ngayon kung anong stick kaya ang pwede kong gamitin dito pag dinala ko sa namin, sa trip. So ito guys, gabi na. So kamusta kaya itong performance, itong pure video ng Insta360 X5. And guys, sa mga X5 owners pala dyan na matagal nang mayroon nito, favor, pa-comment down below naman kung ano yung mga accessories na importante dito. Iniisip ko syempre extra batteries. Tsaka may nakita akong selfie stick nitong X5 pero yung foldable. So yun na nga, speaking of battery, nadaling ko pala sa travel to tapos isang battery lang. So kailangan lagi kami naka-readying power bank. Pero naparood ko rin sa review na sobrang fast charging daw itong X5. Kaya hindi naman ako masyadong nag-worry. Parang ngayon lang ako nag-motovlog na talagang X5 lang ang gamit ko, or itong 360 camera lang. Kasi dati nung meron akong X3, meron pa rin akong camera sa helmet nun. So ang nangyari lang is parang secondary camera ko yung X3, para kung gusto kong kunan yung sarili ko naman. Pero sa ganung setup, syempre madali na mag-cut. Nagka-cut na lang ako after every few seconds dun sa helmet cam 360 para hindi manawa yung viewers mo. Pero dito kung 360 lang ang gamit mo, kung itong X5 lang, kailangan mabalance mo yung view ng audience mo. Diba, may time na nakatutok sa'yo, pero syempre may time naman na itututok mo sa mga magandang view or tanawin. Kaya doon na rin papasok yung creativity mo. Yung siguro yung nangyari sa akin before, kaya ako binenta yung X3 ko. Kasi parang I don't see myself as a creative person. Na parang nung time na yun, siguro kinain ako ng X3.
Ngayon naman medyo nagmamature na tayo sa content creator. Kailangan ready tayo mas mahirapang mag-edit para mas maganda yung maging output ng content natin. And I think dito sa X5 hindi naman magiging ganun kahirap kasi nga ang dami ng shooting modes. Feeling ko pag nagkaroon ako ng X5 ko, madalas ang gagamitin ko yung Instaframe eh. Itong part ng service road na to medyo madilim talaga. Sinasailalim ko lang flyover. Yung mga lamppost hindi naman ganun kaliwanag yung ilaw. Kaya ito yung ultimate challenge, itong Pure Video. Pag maganda ang kuha ng Pure Video dito, tapos maganda rin yung audio, no? Baka mapabili tayo ng X5 Pero again, bago kayo bumili ng mga ganyang camera, huwag rin kayo magpadalos-dalos. Kailangan manood kayo ng madaming reviews kasi hindi rin naman mura ang 360 camera. Alam ko yung DJI 360 nasa around 30,000 yon, yung adventure combo more or less. Then itong X5 naman alam ko naka-sale to ngayon 27,000 pesos plus. Pero hindi ko lang alam kung anong klaseng combo yun kung ano yung mga kasama sa package. Alright, so mukhang official na, gabi na. So we're doing a pure video test ng Insta360 X5. Yun lang, inabutan tayo ng traffic dito sa service road. May ginagawa kasi doon sa bandang unahan isa pa palang request sa mga Insta360 X5 owners, pa-comment din naman kung ano yung mga gusto nyo dito, anong video mode, and ano rin yung mga ayaw nyo, para ma-observe ko din sa next videos ko using this camera. And guys, may isa pa pala ako nagustuhan dito sa X5. Itong X5 kasi it has a dual channel recording. So kung meron kang Bluetooth mic na nakakonect, like ako ngayon, itong DJI Mic Mini nakakonect via Bluetooth dito sa X5. Merong option dito na mag dual channel recording ka. So pwedeng nag-record pa rin yung internal audio nitong X5, tapos nag-record din yung Bluetooth mic mo. Ang maganda doon, in the event na kunyari sira yung audio ng mic mo, meron ka pang backup, di ba? Dito lang sa X5 nakita yon. I'm not sure kung may ibang camera na may ganung feature din. Kasi doon sa mga DJI camera ko, doon sa Action 4 Pocket 3, pag mga ina-connect ka na Bluetooth na mic, yun, doon lang nag-record yun. Kumbaga naka-disable na yung internal mic. So gusto niyo ng ultimate test ng pure video mode, eto, tara, idaan natin dito. Kasi dito talaga madilim, walang ilaw. So dito ko na muna patuloy yung video. Pero maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. And kung meron kayong mga specific X5 content na gustong mapanood, let me know lang sa comment section. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.